Yes, pare! Magandang araw sa inyo. Kumusta ang araw nyo mga pare? Ayos lang ba kayo dyan? Ako nga pala si Berto, ang tao na maraming pangarap, pero kahit isa wala pa rin natutupad. Ay teka, bago nga pala ang lahat, intro muna tayo. Dear Pareng Berto, ako po si Junjun. 22 taong gulang, tubong barangay Maligaya, Lipa City, Batangas. Kilala po ako sa palengke bilang Junjun Cargador. Simula pa lang pagkabata, hindi na naging madali ang buhay ko. Ako ang panganay sa 5 magkakapatid at sa murang edad, naranasan ko na ang responsibilidad na dapat sanay para sa mas matatanda. Sa aming pamilya, hindi usapan ang mga laruan, gadgets o bakasyon. Ang mahalaga may makain sa mesa, kahit asin at kanin lang. Grade 6 lang ang natapos ko sa elementarya, hindi dahil sa katamaran kundi dahil sa hirap ng buhay. Naaalala ko pa, madalas akong pumasok sa eskwela na walang baon. Minsan wala pang sapatos, pero pilit ko pa ring tinatawid ang bawat araw, dala ang pag-asang balang araw. Makakaahon din kami sa hirap. Pagkatapos ko sa grade 6, wala nang kasunod. Wala kaming pera para sa high school. Kaya't imbes na pumasok, nagsimula na akong tumulong sa palengke bilang kargador. Sa una nahihiya pa ako. Batang paslit na kasabayan ng mga matatanda sa trabaho. Pero kalaunan, nasanay rin. Sa bawat buhat ng sako ng bigas, kahon ng isda at tumpok ng gulay, para akong unti-unting natututong lumaban sa hamon ng buhay. May mga araw na naglalakad ako pa uwi, pagod na pagod, nanginginig ang mga binti, at tinatanong ang sarili, hanggang kailan ganito? Lalo na kapag naririnig ko ang mga kapwa ko bata na masaya sa eskwela, may dalang notebook, may proyekto, may graduation. Ako habang sila'y nasa silid-aralan, ako'y nasa lansangan nakikipagsabayan sa mabibigat na pasan. Hindi po madali, paring Berto. Hindi lang katawan ang pagod, pati damdamin. Marami na akong iniyak sa gabi habang nakahiga sa banig. May mga taong tumatawa sa akin, minamaliit ang trabaho ko. Kesyo wala daw akong mararating. Kesyo habang buhay daw akong kargador. Pero kahit nasasaktan ako sa mga sinasabi nila, hindi ko sila pinatulan. Tahimik ko lang silang pinakikinggan. At pinapangako sa sarili ko, darating ang araw, magbabago rin ang takbo ng buhay ko. Kahit patpat ng hirap ang araw-araw ko, hindi ako tumigil mangarap. Hindi ako nawalan ng tiwala sa sarili. At higit sa lahat, hindi ako bumitaw sa Diyos. Sa bawat sako ng bigas na binubuhat ko, may dasal akong kasama. Panginoon, gabayan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Sana po may patutunguhan ang lahat ng paghihirap ko. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng ilang mabubuting tao sa palengke, gaya ng mga suki kong nagbigay ng tiwala, mga tindera ng gulay na naging parang nanay ko, at ilang kasamang kargador na nagturo sa akin ng tiyaga, unti-unti kong naipon ang kaunting pera. Hindi malaki, pero sapat para makapagsimula ako ng maliit na tindahan ng prutas. Sa simula, isang timba lang ng saging at ilang kilo ng mangga ang binebenta ko. Pero pinaghusayan ko ito. Gumigising ako ng madaling araw. Bumibili ng paninda, nag-aayos ng pwesto, at sinusuyo ang mga suki. At diyan ko nakita ang unti-unting pagbabago, paring Berto. Sa bawat prutas na naibebenta ko, sa bawat perang na itatabi ko, nakikita ko ang pag-asa. Hindi man biglaan ang pag-asenso, pero mararamdaman mo yung himig ng pagbabago. Unti-unting napapalitan ang pagod ng saya, ang lungkot ng ngiti, at ang takot ng pag-asa. Paring Berto, habang lumilipas ang mga taon, lalo kong naunawaan ang halaga ng tiyaga at sakripisyo. Hindi man ako nakatuntong sa mataas na paaralan, natuto naman ako sa eskwela ng buhay, kung saan ang bawat pawis ay leksyon, ang bawat pagkadapa ay aralin, at ang bawat pasakit ay bahagi ng tagumpay. May mga pagkakataon din po na halos sumuko na ako. Minsan isang buong linggo walang kita. Minsan nabubulok ang paninda dahil walang bumibili. May araw din na nagkakasakit ako pero pinipilit pa ring pumasok sa palengke kasi kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos para sa pamilya ko? Hindi ko na rin po mabilang kung ilang beses akong umiwas sa bisyo at tukso, sugal, alak, barkada dahil alam kong walang maidudulot. Yun kundi mas malalim na pagkakalugmok. Pinili ko na lang ang daan ng pagsusumikap kahit mahaba at mabatong landas ito. Hanggang sa isang araw, may isang mabait na negosyante na naging suki ko sa prutas. Napansin niya raw ang sipag ko at ang pagiging magalang ko sa mga tao. Kinausap niya ako. Tinanong kung gusto ko raw matuto pa ng ibang kaalaman tungkol sa pagnenegosyo. Siyempre po hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Sa tulong niya, unti-unti akong naturuan kung paano paikutin ng maayos ang maliit na puhunan, paano magtala ng kita at gastos, at paano makipag-ugnayan sa mga supplier ng direkta. Dito ko lalo pang naunawaan na hindi pala hadlang ang kakulangan. Sa formal na edukasyon kung bukas ka lang matuto. At ang mas mahalaga pa,
Nakita ko rin na kahit ang mga kagaya ko, yung dating iniismol ng lipunan ay may karapatang umasenso basta't may sipag, determinasyon at takot sa Diyos. Kaya't habang patuloy kong pinapalago ang maliit kong tindahan, sinabayan ko na rin ng pagbabalik eskwela sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ILS. Nahihiyaman akong makihalubilo sa mga estudyanteng mas bata sa akin. Pinangibabawan ko yon dahil alam kong may pangarap akong kailangang abutin. Hindi ko man alam kung makakaya kong makapag-college, pero hindi ko isinasara ang pinto. Ang mahalaga sinubukan ko. Ngayon po, Paring Berto, kahit papaano ay unti-unti na akong nakakatulong sa pamilya ko. Ang bunso naming kapatid, nasa grade 10 na, at ipinangako ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat para hindi na siya matulad sa akin. Gusto ko siyang makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at magkaroon ng mas maginhawang buhay. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit kami galing sa hirap, pwede pa rin naming baguhin ang takbo ng kapalaran namin. Marami pa rin pong pagsubok. Hindi araw-araw ay mabenta, hindi lahat ng tao ay totoo, at hindi lahat ng pagkakataon ay patas. Pero isa sa mga natutunan ko sa buhay ay yung huwag magpalamon sa galit o panghihina ng loob. Mas pinili kong maging inspirasyon sa halip na dahilan ng awa. Paring Berto, habang sinusulat ko itong liham na to, nakaupo ako sa maliit kong pwesto sa gilid ng palengke. Wala mang aircon o computer, pero may simpleng timbangan, mga sariwang prutas, at maliit na kaha para sa barya. Sa mata ng iba, ito'y karaniwang paninda lang. Pero para sa akin, ito'y bunga ng lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng dasal ko sa Diyos na sana, mabigyan kami ng bagong simula. Sa araw-araw kong pakikibaka, isang bagay ang hindi nawala sa puso ko, ang tiwala sa Diyos. Sa Kanya, ako kumakapit sa tuwing pakiramdam ko'y wala ng pag-asa. Sa tuwing wala ng makain, sa tuwing may nararamdaman akong sakit sa katawan, sa tuwing nasasaktan ako sa mga mapanghusgang salita ng tao, si Lord lang talaga ang kinakausap ko. Hindi ko man siya nakikita, pero ramdam ko siya sa bawat munting tagumpay. Sabi nga nila, ang buhay ay parang kargada rin. Minsan magaan, madalas mabigat, pero hindi ibig sabihin noon ay dapat na tayong sumuko. Sa halip, dapat pa tayong tumayo ng mas matatag. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kabigat ang kaya mong buhatin, kundi kung gaano ka kadalas bumangon tuwing ika'y nadadapa. Gusto ko ring bigyang pugay ang lahat ng mga kagaya kong kargador, manggagawa, tindero, magbobote, at lahat ng taong nasa laylayan ng lipunan. Hindi madali ang buhay na meron tayo. Madalas hindi tayo napapansin, pero huwag sana tayong mawala ng dignidad. Ang marangal na trabaho, gaano man ito kababa sa paningin ng iba, ay mas kapuri-puri pa rin kaysa sa maruming yaman. Ngayon, iniipon ko na ang kaunting kinikita ko para makapagpatayo ng sari-sari store sa tapat ng bahay namin. Plano ko ring bumili ng tricycle para sa karagdagang kita. Simple lang ang mga pangarap ko. Makakain ng 3 beses sa isang araw, maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kapatid ko, at mabigyan ng maayos na tirahan ng nanay ko. Hindi ko alam kung kailan ko yun makakamit. Pero naniniwala akong basta't hindi ako titigil, darating din ang araw. Paring Berto, maraming salamat po sa pagbibigay ng puwang sa istorya ng kagaya kong simpleng tao. Sana kahit papaano ay may natutunan ang sinumang makakabasa ng liham na ito. At higit sa lahat, sana'y magsilbing paalala ito sa bawat isa, na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Hindi mo kailangang maging matalino. Para umangat sa buhay, kailangan mo lang ng disiplina, tiyaga, pananampalataya at paninindigan. At kapag nasa puso mo ang tunay na pagsisikap, kahit ang langit ay pwedeng mapansin ka. Sa bawat batang katulad ko, huwag kayong matakot mangarap. And sa bawat taong nanliliit sa sarili, sana'y alalahanin ninyong hindi kailanman basihan ang pinanggalingan para sa patutunguhan. Ang mahalaga, hindi ka nawawalan ng pag-asa at hindi ka humihinto sa paglakad. Lubos na gumagalang ay nagpapasalamat. Junjun, kargador ng pag-asa. Lipa City, Batangas. Taong 2025.